good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, magandang hapon sa inyo. So ngayon guys, ang ating reviewin naman gamit ang technical is yung mga mining company na naman. So kagabi, gumawa tayo ng video about sa mga multi-company or single corporation na may multi-company naka-registered sa ating PSE. So ngayon is ang mga mining company na naman ang ating gawa ng technical review. So bakit mining company ating na mga napili na gawa ng review guys? Kasi nga guys, sa panahon ngayon, isa ito sa mga negosyo or businesses dito sa Pilipinas na kahit may pandemics is ongoing yung kanilang operation kasi nga nasa bundok sila. So limited yung dito, yung movement ng tao dito. So hindi gaanong dikit-dikit ang mga tao sa loob ng mining. At medyo malayo din sila dito sa tinatawag natin na sa may COVID area. So, ilan sa mga company na to guys, yung number 1 lagi natin na tinitingnan si Nickel Asia Corporation, APX, Apex Mining Company Incorporated, FNI Global Pero Nickel Holding, PX, Felix Mining Corporation, ECC, Simirara Mining and Power Corporation, LC, Lipanta Consolidated Mining Corporation. So, sa LC guys, may dalawa to. Yung LCB, so may B pa siya guys, may A sa B. Yung BC, Benguet Corporation, so ganun din, dalawa rin to guys. Yung ER, Abra Mining Industrial Corporation, then Dison Dison Copper Silver Mines Incorporated, saka AT Atlas Consolidated Mining and Development Corporation. So, itong mga napili guys sa mga mining company kasi nga medyo familiar yung kanilang pangalan sa atin at medyo minsan nakikita natin na nagtre-trend yung mga stock to. So, hindi ko nasama yung iba dito kasi nga 10 lang aking pinili. So, kasi it takes times to mag-conduct ng technical reviews sa mga stock, lalo na kung i-interpret mo talaga yung technical indicator na maigi. So guys, punta tayo sa ating Instagram. So guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So unahin natin na mining company si Apex or Apex Mining Company Incorporated. So ang gagamitin natin na technical indicator guys, so kadalasan sa paggagawa natin ng technical review, ang ginagamit ko ng mga technical indicator ay yung Bollinger Band, Alligator, saka RSI. So si Bollinger Band, doon ko tinitingnan kung magkakaroon ng trend or mayroong bullish na trend or bearish na trend ang isang company. So si Alligator naman guys, ang indication niya sa akin para yung future prices kung ano ang binibigay niya. So makikita kasi sa Alligator yung future price lalo gamit ang ating simple moving average yung mangyayari na presyo. So madidistinguish mo na agad kung uptrend siya o downtrend siya. Pero doon guys, sa technical indicator na yun, hindi ibig sabihin na kung ano ang sinabi niya na technical indicator this day is yun ang mangyayari kinabukasan. Hindi rin pwede mabaliktad yun guys. Depende sa maging result ng trading ngayong araw. So ganun din. So sa RSI naman guys, ang gamit ko sa kanya for confirmation lang ng overbought saka oversold ng company ng mga stock niya. So yun ang kung bakit ko sila pinagko-combine kasi nga para malaman natin yung lagay ng isang stock. So simulan natin guys kay Apex. So sa Bollinger Band niya guys, makikita nyo na medyo downtrend siya, ay pa-down siya. So nag-confirm na yung kanya, yung lower band niya ng downtrend ng trend, formation ng trend nung Miyerkules pa lang. Pero yung upper band niya, so naka-narrow pa. Ibig sabihin pa niya guys, magkaroon pa to na kung habang nagna-narrow pa, ibig sabihin niyan magkakaroon pa ng konting sideways or weakening of trend ang kanyang nga presyo. At dito naman sa RSI niya, so mapapansin nyo nasa almost mag-cross na siya below 50. So between 50 and 55 siya na RSI. So ngayon may pagbaba ng ating RSI. So pag nagtuloy-tuloy si Apex na bumaba ng RSI 50, so baka ma-indication na mag-reach siya sa baba or sa bottom. Pero kung magkaroon ng reversal
ng kanyang RSI, ibig sabihin magkakaroon ng pagtaas ng presyo or panibagong trend. Pero dito kasi sa ating Bollinger Band, kung mapapansin nyo, yung price candle mo nung Miyerkules pa lang or nung Martes is nag-hug siya dito sa yung dalawang nag-hug yung price candle mo. So indication kasi niyan either na magtuloy-tuloy ng uptrend or isang false indicator. So nung Miyerkules nga ay nung Martes pagka-hug niya green candle. So kung nagtuloy siya ng panibagong green candle, ibig sabihin may uptrend na presyo. Pero nung Miyerkules, so suddenly nag-down yung price niya at nag-hug din dito sa ating dito. So simple moving average. So at nikinonfirm niya ng Webes another red candle at Friday hanggang nag-red candle yan guys. So hinihila yung presyo pababa. Ibig sabihin niyan guys, may indication na ibababa yung presyo bababa yung presyo ng stock na to. So ngayon, pag another red candle pa dito at mag-confirmation to ng single pattern candle na bearish, so possible na magkaroon ng pagbaba ng presyo. So kung mapapansin nyo, ang alligator niya, so yung green is yung lips. Once na si lips is mag-cross below dito sa ating teeth, so yung red, yung teeth, indication niya na bababa ng presyo. At pag kinonfirm pa yan nitong ating Joe na biglang naaangat dito sa between sa lips at saka sa teeth, so may indication na pagbaba ng company. Once kasi guys na yung yung ganito, yung kapag yung Joe mo ay nasa taas at yung teeth, so si teeth naman guys is siya yung neutral, ibig sabihin nasa gitna lang talaga lagi yan. So once si Joe ay nasa taas at si lips ay nasa baba, ibig sabihin may indication na ang price is may downtrend. So ganun din kapag ang reversal naman niya, kapag si lips nasa taas at si Joe nasa baba, ibig sabihin yan may pag-uptrend ng presyo. So lalong-lalo na kapag yung price candle is nandito sa above nitong mga simple moving average. So itong tatlong graph na to guys is nakukuha to gamit ang simple moving average. So ito si lips is MA8, MA13, SMA13 yung teeth o yung kulay red, yung blue is MA21 o SMA21 para ma-confirm mo yung simple moving average yan. So the fastest is yung red. So kaya once na nasa taas siya, may indication yan na may taas ng presyo at yung mga price candle mo is nasa taas. So yan ang paggamit ng simple moving average. So ngayon, napapansin nyo na sa future na nag-cross dito si lips sa kay teeth going down. So at indication na si red ay si Joe, may indication na may uptrend siya na o magka-cross above dito sa dalawang simple moving average na to. So may possible na bumaba yung presyo niya. At yun nga, sa ating Bollinger Band, kung makikita nyo, kung magamit kayo ng Bollinger Band guys, once na yung price candle mo is nag-hug and crossing below dito sa simple moving average, may indication yan na may pagbaba yung presyo. At once naman yung price candle mo is nag-hug at crossing above dito sa simple moving average, going to upper band, so may indication na may pagtaas ng presyo. So yan ang ibig sabihin ng Bollinger Band guys. So ngayon, ang nakita natin dito kay APX, so maganda siya sa trader, as a trader sa atin, na bantayan kasi nga medyo nandito pa siya sa going siya sa RSI 50. So ang may indication niyan kapag nagkaroon ng reversal bukas Monday, or ibig sabihin may possible na tumaas yung presyo. Pero kung magtuloy-tuloy yan bukas dito at mag-cross RSI 50, so may possible na bumabayan dito sa below ng 40 or mag-reach pa siya ng below 30. At indication nun is good for investor and trader na yung na yun guys, yung stock na to. So halos nakaraan naman nung umabot din siya ng halos below 30 nga. So maliban din doon sa ating yung nagka-COVID, yung nagka-lockdown. Pero nung time kasi na to, yung bago to magka-COVID guys, yung ilan sa mga company to is napasara, yung nagka-issue, di ba, yung sa DNR. Pero nung pinayagan na ulit nung nakarang July na naglabas yung DNR ng panibagong yung memorandum na pinapayagan na ulit yung mga napasara na company. So gumanda yung takbo niya. So sa atin sa trader, maganda sana kung bukas magkaroon ng sarang reversal, or kapag kung gusto niya makumuha ng investor, may possibility na i-reach na dito sa bottom yan guys.
at bago siya magkaroon ng reversal. So maganda pa rin sa atin mga trader yan. Pero kung sasabayan agad natin ito bilang isang trader, so possible baka na maipit tayo dyan o magtagal ang ating dito yung ating capital. So ang good indication kasi niyan kapag kung isa kang investor kahit magtagal yung capital mo, so may possible kasi na kumita ka. Pero sa mga trader kasi lalong-lalo na sa mga intraday trader, so hindi maganda indication yun ang ganitong RSI. So possible hintayin nila yan magkaroon ng reversal tulad nito guys. Nagkaroon siya ng reversal. So once na reach siya sa 50 din nagkaroon ng reversal nung nag-swing yung mga kwan niya, yung price candle niya. So, yun ang kanyang indication. So, itong si Apex maganda sa mga trader, abangan kung magkaroon ng reversal. Pero maganda rin sa mga investor. Kung nahingi siya ng investor, baka humingi siya ng investor. So, baka bumaba pa siya dito. So, maganda naging kanito guys, ni Apex, naging income. So, 7,214 yung second quarter niya. So, maganda fundamentals niya. Net income is 192.3 million. So, in second quarter. Lalo na ngayon na third quarter. So, possible na lumaki pa yan kasi nga, is from July or July 1 to September 30 ang ang sukatan niyan. So, kung makikita niyo yung price niya ng July to September, so may pagtaas na. Confirm mo doon, so, nung June. So, yung April saka hanggang June saka January hanggang March na kuan is medyo nasa baba siya compare dito. So magandang company si Apex at lalo maganda yung mga fundamentals ng mga mining ngayon. So sunod guys si AR. So medyo matagal lang ang ating internet guys gawa ng maaga ngayon at marami silang gumagamit. So dito naman sa AR guys, medyo naman napakakuan kasi yung galaw nito, hindi naman ganun kalakihan. So kikita ka dito kung yung kuan mo, yung capital mo is medyo malaki. Kasi nga yung tick size nito or yung pagtaas pa ba ng isang price is nasa 100 nasa 100 or sa 0.0001. So pang-apat na point siya bago tumaas. So mapapansin nyo 0.09. So pag tumaas yan is maging pag naging 0.10 dito lang siya. O bumaba yan ng 0.08. So apat na na 0. So kung gusto mong magkaroon ng income dito guys sa stock na to, so possible maganda yung malaki yung capital mo kasi medyo kanya sa 1 million yata nito is 1,000 lang kailangan mo, 1,000 pesos lang para makabili ka. So yun ang ating nakikita dito sa Abra Mining. So ang kinakon nito sa Abra Mining guys, wala siyang malaki yung volume niya guys. So mapapansin niyo napakalaki ng volume, 87 million pero nasa 76k lang siya. So yung sinasabi ko nga na 1 million number of stock is equivalent to 1,000 lang. Then, saka na yung mga charges. So, possible kung may 8,000 ka, so may 8 million na stock ka. So, kung bumago man yun ng 0.001, so, siguro mga sa 10 pesos. Nasa 10 pesos yata yung kan mo. 0.009 times mo ng 8 million. So, may 7.2. So, kung 8 million ka, so times mo siya ng 0.001. So may 800 ka, 800 pesos ang kikitain mo lang. So medyo napakaliit. So hindi siya affordable so ang mga stock na to. So possible yan guys, yung medyo walang trend siya, so malaki yung volume. So baka naging trend na maganda siya tingnan kasi malaki yung volume, pero kung number of trades number 14 lang. So yung value is 76.k. So pero may net foreign buying siya na 28.8k, so almost 20 million or 280 million na number of stocks. So yun ganung kalaki yung 28 million ang net foreign buying niya. So almost 30% or almost 40% nitong value niya nung nakaraan guys. So medyo si AR guys, so maganda lang dito kay AR is guro yung malaki yung capital mo, pero kung titingnan mo kasi walang volume na pumapasok, so mapapansin nyo. So kung ito yung mga gap up mo, so hanggang dito, so 0.13 kung minsanan lang yon. Pero kung mag 0.01 ng tick size na bago, medyo negative tayo dito kay AR. Pero napili na rin natin siya kasi kanina. So ilan sa mga company na nakikita natin. So once in a blue moon mo lang siya makikita na magkaroon ka ng income dito guys. So possible na
siguro kung maliit ka na trader, so mga 10,000 to 20,000, so pwede ka dito. So kung magbago naman 0.01 yan, so possible na mababawi mo naman siguro almost no 1,000 ang makikitain mo. Pero kung maliit, kung makikita nyo rin yung galaw niya, future niya, so napaka guys, napakaliit ng paggalaw, 0.001 or yung pagbago lang ng kanyang mga price. So medyo negative tayo kay AR. So maganda sana yung indication ng technical niya. So yun nga lang, medyo kwan tayo dyan, negative. So so net income nga 37.33k, so 95.07%. So negative siya ng 33, almost 95% ng first quarter niya. So medyo kwan tayo kay AR. So ikon natin niya is iwanan. So kasi nga yung price niya hindi rin ganun ka worth it. Sumunod guys, dito si 80, si Atlas Consolidated Mining Development Corporation. So medyo ko na siya guys, since na yun, sabi ko nga na nung nagkaroon ng lift ng yung suspension ng pagsasara ng mga ninahan or pinabuksan na ulit yung mga mining. So katulad ni na Apex, so na nickel, so yung trend diyan napakataas. So ngayon negative na tayo diyan kasi nga nasa taas na siya o nasa red zone na siya. So possible na wala na tayo diyang matitik na profit kung ito yung babantayan natin. So possible, ang maganda niyan is hintayin na lang natin dito sa baba yung bumaba yung RSI niya, saka tayo mag-kuan sa kanya. So maganda naman kasi indication ng mga mining ngayon guys. So at maganda rin siya lang bantayan. So affordable yung mga presyo nila kung mapapansin nyo. So pinakamahal lang dito sa 9 pesos si ECC o si Merara. So dito si AT or Atlas Consolidated Mining Corp Development, so wala na tayong makikita diyan na profit kasi nga overbought na itong anyang RS, yung kanyang Bollinger Band, saka yung RSI niya is confirmation na overbought na rin yan. So kung ito sana yung kapag yung candle mo, yung price candles mo naghag dito sa upper band, is dalawang ibig sabihin yan, isang overbought at isang uptrend, may uptrend ng price. Pero ngayon kinonfirm natin kay RSI, so sinasabi ni RSI na overbought na yung stock na to. So hindi na natin siya pwedeng, as a trader, malabo na tayo makapag-take profit. At kung mapipita nyo, yung last green candle niya is hanging man or hammer, yung hammer na red candle ang kanyang form. So napakahaba ng tail ng kanyang nangyari sa kanya, o almost 0.25 ang kanyang hinatak pabalik guys. So naging 0.25 ang pinaka kanya, pinaka low 3.26, so 3.5 siya, bumalik siya ng 3.5. So possible na marami ang humatak na pababa ng price. So tingnan natin guys ang every 15 minutes nito, so ng kanyang candle. So medyo mabagal lang talaga yung ating internet guys. So makikita nyo yung September 4, so ito hinatak agad siya guys on nasa nung opening pa lang, hinatak na agad yung presyo niya din. Pero nung naman, so trinay na siya na isalba pabalik, pero maliliit na yung mga volume, so wala nang galaw niyan. At may 1.01 volume at 1.01 million na volume na equivalent na 3.5 million. So 77 trades, so medyo kaunti na trade dito. So possible na ang nagkakaroon na dito is yung mga nag-take profit na siguro yung iba dito guys. So hindi, red na, so mas marami yung buying na. So yun nga, mas malaki yung buying, ibig sabihin maraming gustong ibaba yung presyo nito. So yun ang ating nakita kay Atlas. So wala na tayong dyan, makikitang maganda. So yung kanya, uptrend pa naman yung kanya, yung dito alligator niya, pero mapapansin nyo medyo lumaylo or going down itong si humiga itong si Lips, so may tendency na pababa. Pero itong si Joe guys, is yung trend niya is continuous pataas. So yun ang ating napapansin dito sa stock na to. So sumunod guys, si BC o Benguet Corporation. So dalawa to, si Benguet B saka si Benguet A. So pinipili natin yung si A. So mapapansin natin dito na overbought na rin siya nung nakaraan. So parang overbought ang kanyang RSI saka yung kanyang dito, yung Bollinger Band. At nagkaroon naman siya ng green candle dito, pero mas mababa yan ang closing yan compare sa closing nung yung previous days o yung Thursday. So ibig sabihin nito,
na may tendency na binababa na yung presyo nito guys. So mapapansin nyo sa opening is 2.6 ang opening niya, then trinay na siya iangat guys. So possible na yung iba is nagtitake ng profit o nagsiselling at wala siyang volume, na hindi siya supported ng mga volume. So nasa 6.61k at nasa equivalent 167.62k na value, then number of trades is 19. So wala siyang volume, walang trades na nangyayari sa kanya, so negative din tayo dyan, tulad ni AR, AT sa CBC. So unlike dito kay Apex guys, so sa Apex kasi, so may 303 of trades yan, so medyo marami. So ibig sabihin maraming nagte-trade sa kanya. So possible din na medyo nasa baba na rin kasi siya guys. So may indication na may nag-i-imbak na ng mga kwan dyan, stock. Pero napapansin kasi natin yung volume nila is wala pa. So yun ang ating napapansin sa volume, sa number of trades, sa yung technical, yun ang ating tinitingnan sa kanila. So hindi lang tayo nagbabase dito kung ano ibig sabihin ng isang technical, so tinitingnan din natin yung volume niyan guys, saka number of trades. So sumunod guys si Dison o si Dison Consolid, Dison Copper, Silver and Mine. So ngayon si Dison guys, yung RSI niya is nagbelow sa 50. So may indication na kapag nangyari yan guys, na yung RSI mo is crossing 50 below, then going below, na indication na may pagbaba ng presyo. So yun nga, kung mapapansin nyo dito, trinay din siya na ibaba yung price. So yung opening niya, hindi niya o yung closing price niya, hindi niya na-ikuan sa opening niya, na-emit yung opening niya. So medyo napakalayo. Ibig sabihin yan, may pagbaba na talaga yung presyo. At ngayon pa, nag-hug na totally yung mga candle mo, nakahug dito sa yung apat na candle. Kahit yung tail lang nakahag, pati dito yung body, yung pinaka body niya, yung pinaka nakahag dito sa simple moving average. So indication yan guys na may possible na ibaba yung presyo. At ang nito, yung galaw nung kan mo is yung medyo sideways or nagkakaroon ng tinatawag na neutral na paggalaw. So hindi yung equal ba yung galaw ng tatlong graph na to. At nung Friday, may indication na nagkaroon ng widening itong lower band mo. At pag nag-confirm to Monday na nag-widening na to, at tuluyan to mag-widening yung lower band mo, then mag-confirm yung upper band mo ng widening, at yung binigay sa'yo is another grand candle pa rin at below dito sa simple moving average na nakikita natin dito. So possible na may pagbaba na ng presyo at ang RSI mo baka mag-meet yan dito below 30, going 30 below, or either mag 30 bago siya magkaroon ng reversal na tinatawag. So wala rin siyang volume guys, 41 number of trades, so 28.k volume. So medyo maliit yan, nasa 158, pero may pumasok na net foreign buying na 2.30. So ibig sabihin positive ang net foreign, medyo malaki yung positive ang nag-impact sa foreign investment. So compare sa lumabas niya, so mas malaki ang pumasok. So yung kwan nga lang, wala siyang volume pa. So possible na hinihintay ito na bumaba guys bago magkaroon to ng malaking volume. So kapag natuluyan to ng red candle bukas, mapapansin natin baka yung ma-meet niya na yung mga required volume na hinihingi niya. So maliit lang naman ang mga required volume niya guys. Siguro maliit lang to na company kasi maliit lang yung kanya yung volume niya, pero may net capacity siya na market capacity sa 607.39 million, pero medyo malaki ba? Medyo malaki din, pero unlike sa ibang company na medyo malaki. Confirm mo dito sa APX na may billion ang net capacity niyan guys. So AR, so maliliit lang ng mga company itong mga to, unlike sa kwan. So medyo maliliit lang itong mga Abra, AR, so Dison medyo maliit. So possible guys si Dison, so maganda rin abangan. Affordable naman yung price niya, so 7.68. So possible na nag-aabang yung ibang mga investor dito sa baba or ibang mga trader niyan. So pero may mga nag-position na rin kasi, kung mapapansin niyo medyo nagkakaroon na siya ng volume. So yun natin napapansin dito. So sunod guys, FNI, isa rin sa mga magandang company nung nakaraan na gumalaw. So mapapansin niyo tulad ni Apex. So at yung Atlas Consolidated, na mapapansin nyo kanina yung trend
Medyo malalaking company kasi to guys. So market capacity niya is nasa 7.05 billion. So volume niya medyo malaki. Nasa 12.23 million sa 784. So possible na ang iba dito is nagsisell na or lumalabas na nagte-take profit na. So napapansin na nila siguro 'yon na bumababa na yung price candle mo. So kung mapapansin nyo, mas marami ang selling. So kaysa compare sa nagba-buy. So yung buyer, so ilan lang yung mga selling is yung halos maraming company. So ilan lang yung nagba-buy dito. 784 number of trades. So medyo malaki din compare doon sa APX din nasa 300. So may net pouring buying siya na 418.66k. So medyo malaki sa out of total na value na 5.6k ay 15.6 million. So volume niya is 12.23 million. Medyo malaki yung sa FNI. So isa rin to sa mga magandang company guys na mapapansin nyo bumababa siya minsan na kwan talaga na yung price candle niya yung price candle niya bumababa yung kanya yung itong RSI niya. So baka kung nagbit man ng RSI mag below sa 60 pero or either umabot sa 50, so saka magkakaroon ng reversal ulit yan. So kasi magandang company itong Global Pero Nickel Holding. So at ang demand na ng nickel at gold sa buong mundo is medyo malaki at lumalaki yung value nito sa global market. So tumataas yung mga price niya. So yun ang ating nakikita dito kay nickel. So maganda sa mga trader, abangan natin dito sa medyo baba baka tayo magkaroon ng position kapag mapansin natin na magkaroon ng reversal yung kanya, yung RSI niya. So once na nagkaroon ng RSI at nagkaroon ng reversal itong kanya price candle, ibig sabihin may pagtaas yun. Pero kung mapapansin nyo, yung candle niya is green pero mas mababa yan compare sa previous closing ng Webes. Ngayon, kapag yung candle mo is nag-hug dito, baka mapansin natin baka mag-hug dito sa simple moving average. So may indication yung guys na baka bumaba. So sana guys pag nag-hug dito, so possible na hindi tayo mag-position ng time na yon kasi nga may indication na baka bumaba or either na isang false indicator baka magkaroon siya ng reversal. So tulad nito, nagkaroon to ng reversal ulit eh. So nag-hug siya, green candle. So ito hanggang sa nagtuloy siya ng dalawang green candle. So medyo matagal kasi yan guys eh. So kaya kung once na nag-hug siya guys, tingnan muna natin yung mga susunod na mga candle niya. So yung ating nakikita kay FNI, wala siyang indication naman na pangit so guys. So positive man naging income nito. So 353.74 yung naging income nga niya sa second quarter. So yung third quarter possible na maganda yung maging income niyan. So this July, so mapapansin nyo yung price niya is medyo mataas compared dito sa ating second quarter. Ibig sabihin niyan tataas yung price niyan. So si Lefanto, so yung A ulit ang ating kinuha. So medyo kwan na siya guys nung trend niya talaga yung simula nung June, medyo tuloy-tuloy yung trend niya. Pero ngayon nagkaroon ng sideways at ngayon na naman nagkakaroon na naman ng panibagong narrowing or pag sikip nitong Bollinger Band. So possible na magkakaroon ng sideways ulit to. So ang indication nito is bumababa yung presyo or nag-hug dito pababa guys. So may doji candle naman dito na na-form siya. So naka-hug dito sa simple moving average mo at yung simple moving average mo may indication na pababa guys yung kanyang graph. So tingnan natin dito sa ating alligator. So medyo nasa taas pa naman yung mga price candle ay nakahag na pala. Itong alligator mo is may tendency na bumaba. So once na yung price candle mo guys bumaba dito or naging below na dito sa mga simple moving average na to, may indication yan na bababa yung price nito ng stock na to. So magandang indication yun sa mga investor. So pwedeng sabayan. Pero sa mga trader, so medyo mag-aalangan tayo na pumasok kasi baka magtuloy-tuloy yung pagbaba ng stock na yan. So yun nga, ang kan is waiting tayo kung bumaba or magkaroon ng reversal. So sumunod guys si nickel. So isa rin sa mga company na mining na medyo maganda. So nakikipapansin nyo medyo green candle lang nangyayari guys kasi nga mas marami ang selling guys sa time na to. Mas marami ang nagsisell sa time na yan. So possible na green candle ang nag-i-impact dito pero mababa yung presyo niya. Medyo malaki yung gap down nito ng price nito, dalawang price candle nito. So 3.27 to 3.15. So may 0.12 at nakahag dito sa simple moving average.
At yung indication almost nasa between na siya ng 50 and 60 na na RSI. So baka magkaroon din to ng tinatawag na paglaylo o pagbaba ng presyo. So nagnanaro yung kanya, yung Bollinger Band indication na medyo weakening of trend at magkakaroon ng pagbaba ng presyo ng konti. So unti-unti. So saka siya magkakaroon ng panibagong trend kung bumuka na ulit yan. Pero kapag nag-red candle to guys, at mapapansin nyo na medyo pabuka at ay nagkaroon ng widening, so may indication na malaking indication na mag-downtrend yung price nito. So nagbigay kasi siya ng dividend. So September 4 yung payment. So nakaraang Friday lang. So possible na bumaba talaga yung price nito. So pero maganda naman ang mga guys, ng mga mining company na pagkakano mo ng stock. Kasi nga masyado kumbaga continuous yung operation niya until now at malaki ang demand ng mga nickel, gold sa ibang pang metal sa buong mundo sa gawa ng technology, lalo rin yung copper, yung mga aluminum. So yung mga ginagamit natin sa mga pag-develop ng mga technology is involvement ang mga mineral na to guys o mga metal. So may market capacity siya na 42.94 billion. So napakalaki niyan. So ibig sabihin magandang company to. Tulad ni APX 80. So kanina sa FNI. So si Lifanto medyo din ba? Nasa billion din ba yung kanya? So ito Lifanto, FNI. So Indison medyo almost 1 billion din. So maganda guys, mga abangan to mga company na to. So waiting din tayo as a trader. So baka bumulusok or mag-reach sa 50 bago siya magkaroon ng reversal. So ganun ang nakikita. At yun nga, so since na binigyan sila ng na mag-operate ng memorandum na mag-operate na, so possible na magbubukas na yung mga nasara nila mga minan sa iba-ibang lugar. So possible niyan mangailangan sila ng investor. So siguro nung nakaraan na pinasara sila, maraming investor na wala sa kanila. Pero ngayon guys, kay nickel medyo may mga investor na net pouring buying kasi na negative siya na 1.08 million. Ibig sabihin medyo lumalabas yung mga investor niya. So maghihintay ulit yan ng time na tamang panahon na maglagay ulit yan ng investment. So yun ang ating nakikita dito. At kung ganyan ang nangyayari guys, may possible na baka bumaba yung presyo ng ating stock na to. So waiting din tayo guys. So tulad sa mga trader at sa mga investor, so keep waiting lang tayo. So sumunod guys si PX, si Felix Mining. So isa rin sa mga magandang company. So kay Manny Pangilinan din to. So 19.86 billion yung market capacity niya. So number of trades 255, medyo malaki. Total volume 2.10 million. So may value siya na 8.46 million. Pero kagandahan nga sa kanya guys, meron siyang net foreign buying na 4.75 billion. So may pumasok na So kung ganyan ang indication, may nakikita sila na natataas pa yung presyo nito guys. Pero kung baka bumaba yung RSI niya or bumalik dito, so baka mag-take profit muna. So baka saka ulit siya magkaroon ng reversal. So napaka-kwan yung widening niya guys. Oh. May indication na may tuloy-tuloy pa ng pagtaas ng presyo, pero magkakaroon to ng konting sideways muna ng galaw or medyo magnanaro or neutral yung upper sa lower band saka dito sa simple moving average natin. So kung may indication to na hinihila pababa kasi nga nasa overbought siya, may indication na ganun. Pero once na magbelow naman siya sa RSI niya or between 50 and 60, so baka doon siya magkaroon ng natawag na reversal ng presyo. So kasi nga medyo maganda, net foreign buying malaki, 4.75 million, almost 50% nitong value niya nung Felix Mining. So 4.75 million, so possible na So alam naman natin kung sino yung mga dito, di ba? Mga investor dito sa Felix Mining. So possible yan na malaki nga yung net foreign buying yan. So ECC, so isa rin to sa mga binabantayan ko guys, si ECC, pero hindi siya nag-continuation So akala ko magkakaroon siya ng continuation nung dito yung nag-hug yung green niya, pero ngayon bumaba ulit. Pero almost 1 month ko na siya tinitingnan guys. So nung
yung ito nung nagkaroon siya dito ng tinatawag yung sa baba yung RSI niya, yung napansin ko kasi nung time na yon, nung sa baba yung RSI niya, ito ng time na yan guys, maganda na, ibig sabihin yan maganda, may magandang indication na sa mga investor at nagkaroon nito ng malaking volume, maraming nag-buy, so nag-take tayo dyan, so nakapagsakay naman tayo kahit papaano konti, pero ngayon medyo may gusto pang sumabay guys sa baba. So mapapansin mo bumaba na naman siya na pag naro, so magkakaroon naman ng sideways yung price nito guys, galaw guys. So isa ulit magandang bantayan natin sa ECC, so baka magkaroon siya ng bullish na trend, so baka biglang umangat ng biglaan, so kaya keep watching tayo dito. Pero as a trader, as an investor, so magandang kwan na rin to, maganda ang kwan to, lalo sa mga investor, so okay na rin to yung kwan sa investor, yung technical na to, so possible na rin na pwede ka na mag-invest dyan. Pero as a trader, so baka bumaba pa siya, so doon ka na lang makasakay, kasi kung trader ka, kung tumagal to ng kwan ng paggawa ng sideways nito ng mga 2 linggo, so parang logi na yung kwan mo doon, kumbaga hindi na worth it yung kwan mo, yung pagte-trade mo. So pero sa investor kasi, kung hintay 1 taon, after 1 year mo, kung may malaki capital mo at after 1 year mo pa siya kwan talaga gagalawin, so possible na magandang kwan na siya, magandang time na siya to position, kasi nga nandito pa yung RSI mo medyo near pa sa 40. So yun guys ang atin nakikita guys, ang maganda tingnan, so si Apex, so 80, so Dison, FNI, LC, so nickel, saka mga ito. Maliban lang dito sa ER guys na medyo kwan talaga. Yung mga baba yung price kasi niyan guys Saka yung Binggit. Binggit kasi overbought na. Or yung kanina 80 yata yung napansin natin. O ito rin, Binggit din. Medyo puro waiting talaga tayo sa baba niyan, saka yung Consolidated Mining 80. So yung Atlas nasa 12.46 billion, so malaki din. So pero yung kanya guys, yung price candle niya is medyo uptrend na talaga. So mapapansin niyo na sa taas, so sobrang overbought. So pinamaganda lang bantayan natin muna si APX. So yung ito FNI, LC, saka itong PX nickel, saka SCC, so nasa baba naman sila, so possible maganda sa indication yan sa mga investor. At sa mga trader naman, waiting na lang sa reversal. So guys, maraming salamat sa inyo. So sana may ideya na kayo sa mga mining company kung saan kayo pwedeng mag-position. So hindi ko sinasabi niya sa inyo ipagpilitan sa inyo isang mining company, so makayo na lang bala doon. So magkakaroon na kayo ng ideya doon sa mga sinabi ko. So guys, maraming salamat.